Ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil na siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka sa utang mo. Nang lumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin, kung babasahin ho ng buo, si Jesus po ay mahilig gumamit po ng talinhaga. At isang pong talinhaga na madalas niyang gamitin ay yung parabola ng pagtatanim, naghahasik ng binhi. At yung 4 na klase ng lupa, ang tinatanim ay ang mabuting balita. Sana wala sa ating Kristiyano ang itatanim ay sama ng loob. Ang tinatanim sa puso ay ang mabuting balita, hindi sama ng loob. Sa atin pong ebanghelyo,
narinig po natin na ginamit po ni Jesus ang isang talinhaga ukol sa pagpapatawad. At narinig natin ang talinhaga ni Jesus nang may isang hari na siningil ng utang ang kanyang alipin, na ang utang ay 10 milyong piso. Nagmakaawa, pinatawad. Dahil sa hapag ng hari, pinatawad niya yung utang. Pero, nung nakita niya yung kapwa niya lingkod na may utang sa kanyang 500, sinunggaban niya, ipinabalanggo. Maganda sa atin, no, bilang Kristiyano, na makita natin, unang-una, na tayo ay pinatawad at pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, hindi ba? Pag tayo ay nagkakasala, tayo ay nagkukulang, humihingi tayo ng tawad at awa sa Panginoon. At pinapatawad niya lagi tayo. Sabi nga ni Pope Francis, God always forgives us. There is no sin that God cannot forgive. Dahil matindi ang awa niya sa atin, matindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin, lumapit lang tayo sa Kanya, patatawarin niya tayo. Ganun katindi ang pag-ibig at awa sa atin ng Panginoon. Pinatatawad tayo lagi ng Panginoon sa kabila ng ating pagkakasala at pagkukulang. Dahil mahal niya tayo. Ngayon ang hamon po sa atin bilang Kristiyano, na yung pagpapatawad na tinanggap natin sa Panginoon ay ipasa din natin sa iba. Ang gusto lang kasi natin, tayo ang tumatanggap. Tayo yung pinapatawad. Pero hirap tayo kung tayo na yung magpapatawad. Di ba? Madali sa atin na magmakaawa, humingi ng tawad. Sana ganon din. Maging madali din sa atin ang paghingi ng tawad. Ang nangyayari minsan ngayon, imbis na humingi din ng tawad, sinisisi yung iba, siya kasi. Isa din yun. Imbis na humingi ng tawad at tanggapin ang pagkakamali natin, anong ginagawa? Naninisi pa tayo ng iba. Imbis na buong puso na at buong pagpapakumbabang aminin ang mga pagkukulang, nantuturo pa tayo ng kapwa natin. Unahin natin, point to the self. Ituro ang sarili. Hindi ituro ang kapwa mo. Siya kasi. Ituro ang sarili, ako kasi. Kaya humihingi ako ng tawad dahil alam ko ang pagkukulang at pagkakasala ko. Siguro yun po yung una Alam natin ano ang mga pagkakasala natin. Kaya dinadagukan natin yung dibdib natin. Humihingi ng tawad sa Panginoon sa mga pagkukulang at pagkakasala natin. Inaamin sa sarili. Humingi tayo ng tawad sa Diyos na nagmamahal sa atin. At pinatatawad lagi tayo ng Panginoon. Minsan nga lang, pag paulit-ulit tayo nagkakasala, tayo na yung nahihiyang lumapit sa Panginoon. Tayo na yung nahihiya na humingi ng tawad sa Kanya. Pero dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin, naghihintay lang siya sa atin. Pinatawad tayo at pinatatawad tayo ng Panginoon. Kaya ang maganda rin misyon sa atin bilang Kristiyano, dahil natanggap natin ang awa at pagpapatawad ng Panginoon, yung awa at pagpapatawad din sana ng Panginoon ang umagos din sa buhay natin. Kaya ang pagpapatawad ng Panginoon
ay hindi lang para sa iyo, ang awa ng Panginoon ay hindi lang para sa kapakanan mo, kundi sana maging salamin din tayo ng awa at pagpapatawad ng Panginoon sa iba. Ito yung challenge. Ito talaga yung real challenge para sa atin bilang Kristiyano. Paano tayo magiging salamin ng awa at pagpapatawad ng Diyos? Kasi ang turo ng mundo sa atin, magtanim ng galit, magtanim ng sama ng loob, magsiraan, laging mag-away. At tayo naman minsan, pag may nag-aaway, natutuwa pa tayo. Pag may kaibigan ka nag-aaway, ikaw pa yung tagagatong. Nakikichismis ka pa. Sana din, no? Dahil salamin tayo ng awa at pagpapatawad ng Panginoon, nagdudulot din tayo ng pagkakaisa pag may nag-aaway. Nagdudulot din tayo ng pagkakaisa at pag-uunawaan kung may hindi pagkakaunawaan din sa kapwa natin. Kaya nga, di ba, kaugnay yung ebanghelyo natin ngayon sa ebanghelyo ng nakaraang linggo na sinasabi ni Jesus, kung may isang kapatid na nagkasala sa iyo, ang una mong gagawin, kausapin niya siya ng sarilinan. Pag hindi siya nakinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 at kausapin siya. Ba't gagawin yun? Dahil salamin tayo ng awa at pag-ibig ng Diyos. Salamin, hindi nanggagaling sa atin, kung hindi ang awa na tinanggap natin sa Panginoon ay ipinapasa din natin sa iba. Ang awa at pag-ibig na tinanggap natin sa mahal na Poong Hesus Nazareno, ang siya ding ibinibigay natin at pinadadama sa kapwa natin, lalong-lalo na sa mga hindi natin nakakasundo. Ito po ay challenge sa atin ngayon. At ang ebanghelyo ho minsan, no, hindi lang tayo kinokonsole o nakakakuha ng inspirasyon, pero ang ebanghelyo din natin ay minsan hinahamon tayo para lumago sa buhay pananampalataya. And if you find God's teaching challenging, and that is where God wants you to grow. Kung sa tingin mo, ang turo ni Jesus mahirap, challenging para sa iyo, yun mismo ang tinuturo ng Diyos sa iyo ngayon. Yan ang kailangan mong tignan para lumago ka bilang isang tao at Kristiyano. Kasi sa mga challenges natin, doon tayo lumalago bilang tao. Di ba? In the challenges that we face, we grow as persons. Kaya di ba ang taong wise at mature, hinubog ng mga challenges yan. Hindi yan naging ganyan at pinanganak na ganyan yan. Hinubog siya ng mga hamon niya sa buhay. Sa ating ebanghelyo, marahil hamon para ito sa atin. Hamon na maging salamin ng awa at pag-ibig ng Diyos na tinanggap din natin. Let this be a challenge for us. Para sa ganon, ito yung pagpupursigihan natin. Ito yung pagsusumikapan natin nang tayo ay lumago bilang mga deboto ng mahal na Poong Hesus Nazareno. Maging salamin ng awa at pagpapatawad niya sa lahat. Dahil una niya tayong pinatawad, ipasa at ipadama din natin ang awa at pagpapatawad ng Poong Hesus Nazareno sa iba. Amen.